Hi everyone! Welcome back to my channel. This is Mami Lynn again. I'm sure na may idea na kayo kung anong recipe natin for today. Yes po, palitaw ang gagawin natin for today. At hindi lang ito isang ordinaryong palitaw, espesyal ito dahil gagawin natin itong cheesy palitaw. At para po sa mahilig magnegosyo dyan, perfect po itong videong ito para sa inyo. At sana po mapanood nyo ito hanggang dulo. Tara guys, start na tayo. At dahil nga solo lang naman tayo at sample lang naman itong gagawin natin, kaya 2 cups ng glutinous rice flour lang po ang gagamitin natin. Sa paglalagay naman po ng tubig, dapat gradual lang para hindi masobrahan at masyadong basa ang ating dough at ma-achieve natin ang tamang consistency kagaya nito. Tapos, i-divide na natin itong ating dough into 2 equal parts. And guys, ito ay optional lang ha. Pwedeng hindi nyo na ito hatiin at all whites lang ang inyong palitaw. Pero dahil gusto ko ng mas maganda at kaakit-akit sa mga bibili, kaya maglalagay ako ng ubi flavoring sa half ng ating dough. And mas lalong nakakainganyo ito, lalo na sa market kung gagawin nyo po itong pangbenta. Then, haluin at imasa natin to ulit hanggang sa ma-achieve natin ang kulay na gusto natin. Ayan, at okay na po ito. At dahil ito nga ay cheesy palitaw, kaya meron tayo ditong sliced cheese. Tapos, scoop lang tayo ng tig 1 teaspoon bawat kulay ng ating dough. Then, i-roll natin to into a bowl. Ganon din po sa ating ubi flavor. Tapos, pagsamahin natin yung dalawa. At pagkatapos, i-flat po natin ito gamit ang ating palad. Then, pwede na po natin ilagay ang ating filling, ang ating sliced cheese. At kung gusto nyo, pwede rin po dito ang yema, latek, ubi halaya, or munggo. At marami pa pong filling na pwede kayong pagpilian. Ayan po, ang cute, ang gandang tingnan. Then, continuous lang po, same procedure hanggang sa maubos natin ang ating dough. And for this recipe, nakagawa po tayo ng 34 pieces ng palitaw cheese roll. Ayan. Then, bago natin ito lutuin, i-prepare muna natin itong ating pangkot. Dapat ay nakaredy na ito dahil pagkaahon ng ating palitaw ay diretso coat na tayo. Ayan nga, at sa ating kawali, magtusta lang po tayo ng sesame seeds or linga. Hayaan lang po natin itong mag light brown. Hindi naman talaga ito mawawala sa ating palitaw. Ayan, okay na po ito at idediretso ko lang po ito dito sa ating dikdikan. Didikdikin ko lang po ito ng bahagya para mas lalong lumabas ang aroma nitong ating sesame seeds. Ayan, okay na po ito. At isalin lang po natin ito sa ating plato. And mga mi, dito nga po pala sa place ko ay napakalayo ng bilihan ng nyo. Kaya naman, wala po talaga tayong magagamit dito na sariwang nyo. Pero no worries po, dahil nagawa na po natin yan ng paraan. At dahil meron nga po ako ditong desiccated coconut, kaya ito na po ang ginamit ko. Why not, diba? Pareho rin naman po itong nyo. At mas maganda pa nga po ito mga mi, dahil hindi po ito agad mapapanis. O diba? At medyo dinamihan ko na nga po ito ng sugar dahil medyo matabang po. Or matabang po talaga ang ating desiccated coconut. At ngayon, magpakulo lang po tayo ng tubig. Yung tamang-tama lang na makalutang ang ating palitaw. And once na lumutang po ito, wag po muna natin itong hahanguin. Maghintay lang po muna tayo ng 1 to 2 minutes. Para po sure tayo na luto na po talaga ang ating palitaw. Ayan, okay na po ito. Ayan, hanguin na natin. Then, diretso coat na po tayo para po maiwasang magdikit-dikit ang ating mga palitaw. Mga mi, kung pangninegosyo niyo ito, ang presyo po ng bawat isa ay nakadepende kung magkano ang nagastos nyo. Kaya hindi na po ako naglagay ng halaga dito. At sana ay nakatulong po ang bidyong ito at nabigyan ko kayo ng idea kung paano kumita gamit lang ang maliit na puhunan. Ayan, at ready to serve na po ang ating masarap at espesyal na pang merienda. Ang sarap nito sa kape. Tara guys, kain po tayo! And thank you for watching guys. Sana ay nagustuhan at masubukan nyo ang recipe ito. And don't forget to like and subscribe. God bless po. Bye-bye!